Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagbati at pagpupuri at pagluluwalhati sa karangalan sa ating tagapagligtas na mahal na Panginoong Hesukristo, dobling paggalang sa ating beloved parents in the Lord, ating inalala ang mga pinagpalang aral at turo ng ating minamahal na at ginagalang na Pastor Evangelista Weldy E. Almeda at mahal na Assistant Pastor Lina E. Almeda. Pagbati sa beloved Almeda family, beloved preacher, workers, mahal na mga kapatid at mga baguhan, at sa inyo pong lahat. Bago po ako magsimula, may ikukwento po ako sa inyong, kumbaga kwento po ito at pasasalamat na rin po kanong nangyari po ito noong December pa. Ako po ay may isang taon na pong boyfriend, ngunit malayo po sa akin. Ako po'y takot po talaga ako sa mga lalaki. Bagamat ako po'y mayroon akong asawa dati, 10 years na po ako, lagpas 10 years na po ako hiwalay sa dati kong asawa. Pero kasabihan po sa ating mga Christian, kung tayo po ay nangangailangan, dapat po maghanap na lamang po tayo ng asawa. Kaya yun po talaga ang ginawa ko kahit hindi ko po talaga kaya. Natatakot po ako sa mga lalaki, pero hindi ko po talaga alam yung lalaking karelasyon ko si malayo po talaga siya sa akin. Kaya ang ginawa ko po, nagsumamo po ako sa Panginoon, nanalangin po ako ng maraming beses at gusto ko po siyang makilala. Malaman ko po kung ano yung sekreto ng lalaking aking karelasyon kasi malayo po sa akin. Hindi ko po talaga kilala. Kaya ang ginawa ko po, nanalangin po ako ng maraming beses sa Panginoon, nagsumamo po ako at ipinaubaya ko po sa Kanya ang aming relasyon, na siya po ang sabi kung ano, kung nararapat po yung lalaki sa akin o hindi. Kasi pang hinahanap ko po talagang lalaki is may takot po talaga sa Diyos at karapat-dapat na iharap ko sa harap ng aking Panginoon. Yun po talaga ang hinahanap ko. Pero ang nangyari po nang ako po ay manalangin at humingi ng habag sa ating Panginoon, kapag ako po ay natutulog, nakikita ko po kung ano yung kanilang mga ginagawa na hindi ko po talaga masikmura. Nakita ko po pag ako'y natutulog. At kapag kausap ko na po siya sa text or chat, nababasa ko po na hindi sinasadya kung ano po yung kanilang pinag-uusapan. Lagi po siyang narorongsen. Nalaman ko po lahat ng kanyang sekreto na yung palang boyfriend ko, kahit senior citizen, pinapatulan. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako po'y labis na nadismaya at hindi ko na po talaga siya. Noong Disyembre po, nakatakda siyang umuwi dito para pagpabaptize daw po sa ating simbahan. Nakanda na po siyang sumama sa akin dito sa simbahan, pero tinanggihan ko po talaga siya, mga kapatid, kasi hindi po siya karapat-dapat na iharap ko sa Panginoon kasi nahihiya po ako. Kaya ang ginawa ko po, nilayuan ko po siya. Alang-alang po sa ating Panginoon. Pinili ko po ang ating Panginoon. Amen. Kaysa po sa Kanya. Kaya ako po ay labis-labis na nagpapasalamat sa ating Panginoong Hesus na akong tinugon niya po ang aking mga kahilingan at aking pagsusumamo. At ipinakita niya po sa akin kung anong klaseng boyfriend ako mayroon. Kaya ako po ay labis nagpapasalamat. At balikan ko po yung mga hindi pa po ako natawag po dito sa banal na gawain. Ako po noon ay namuhay na wala po talaga sa kabanalan. Nagsusuot po ako noon ng mga sexing damit. Kasi isa po akong tindera po sa malaking tindahan po noon sa gawa. Isa po akong seller po ng mga bicycle spare parts. Kumbaga, para po ako na yung prom girl. Nagpaalok po ako sa mga customers ng mga bisikleta po na mga buo na pinapabuo ko, inaalok ko po. Kumbaga, nagsusuot po talaga ako ng wala sa kabanalan at nagkukulay po ako ng aking mukha. Lahat po ng aking mukha, kinukulayan ko po, pati yung pilig mata ko po, nilalagyan ko ng makeup. At nagsusuot po ako ng sobrang sexy, kung nakikita na po talaga ninyo. At
Noon po, nabubuhay po ako ng lagi po akong bagabag, malungkot, na kulang po talaga ako sa buhay ko. Hindi ko po alam kung anong kulang po sa buhay ko. Kaya hinanap ko po talaga ang kulang po sa buhay ko na hindi ko po talaga makita. Ako po noon, dati po akong manggagamot. Alam po ninyo na kasi narinig na po ninyo, dati po akong manggagamot noon. Siguro ang edad ko po ay nagsimula ako 27. Kapatid, bago po ako matawag dito sa banal na gawain, mga 7 years na po akong tumigil sa panggagamot. Kasi hindi ko po talaga yun nais. Ako po ay maraming beses na tumawag sa ating Panginoong Hesus na baguhin po yung aking buhay kasi sobrang gulo, di ko po alam kung saan po ako pupunta kasi ako po ay walang asawa. May mga anak po akong binubuhay. Kumbaga ang buhay ko po ay wala pong kabuluhan kung nakikita ko. Kaya ako po ay naghanap po talaga noon ng mga relihiyon na maaaring tumanggap po sa isang manggagamot na tulad kung sinasabi po sinasaniban po ako mga kapatid. Kaya ako po ay naghanap doon ng mga simbahan na maaaring tumanggap sa akin. Pero ang tawag po nila sa akin ay Diablo kasi sinasaniban daw po ako. Kaya ako po noon, nadidispaya po ako, ayaw po kung pumasok ng simbahan kasi tawag po sila sa akin Diablo. Kaya, ang nangyari po noon, nagnanalangin po ako sa Panginoon. Sabi ko, ano bang kakulangan ng aking buhay? Kasi naghahanap po talaga ako ng kakulangan ng aking buhay kasi hindi ko po talaga makita. Kahit magsuot po ako ng maganda, magkulay ako ng kung ano-ano, may pera at may pera po. Kulang po talaga sa buhay ko. Naghahanap po talaga ako ng kasagutan. Hanggat nung may karamdaman na po ako, noon halos hindi na po nga ako makapagtrabaho. May isang religion po dun sa may malapit po sa amin. Pumasok po ako doon kasi naghahanap po nga ako ng religion na maaaring makatanggap sa akin. Isang sinasabi daw po, Diablo, sinasaliban. Kaya pumasok po ako doon. Pero pagpasok ko po doon, ang narinig ko po ay hindi ko po talaga nagustuhan. Sabi po nila doon, pumasok daw po ako doon kasi naghahanap daw po ako ng boyfriend. Narinig ko po yun. Nasaktan po ako kasi hindi naman po talaga yung totoo eh. Hindi po talaga yun ang totoo kasi ako po talaga hahanap ng mga relihiyon na maaaring makatanggap po sa akin o po doon sa aking pagkukulang sa buhay ko makapuno. Ang ginawa ko po mga kapatid, hindi na po ako nagbalik pero yung sakit po ng loob ko ay talagang sobra. Dinamdam ko po yun na napakaraming buwan. Hindi ko po yun nakalimutan kasi hindi po talaga yung totoo. Hanggat po nagkaroon po ako ng malubhang karamdaman na nagkaroon po ako ng sakit na sobrang panghina ng aking baga. Nagkaroon po ako ng sakit na sobrang lala po yung aking high blood na halos kahit po sabaw, hindi ko na po kayang kainin kasi sumasaba na po sobra yung aking pakiramdam. Nagkaroon po ako ng sakit sa puso. Nagkaroon po ako ng yung aking pong ugat ay napuno po yan ng sobrang acid. Yung dugo ko po, sumasabay po yun mga acid, kaya halos hindi na po makasirculate po yung aking dugo. Meron po akong sakit sa kidney. Meron po akong sakit sa aking parang ulcer. Ang aking pong mata ay naglalabo. Ang aking pong isip ay, ang 100 ko pong porsyentong pag-iisip ay ang natira po yata is 1/4. Kasi dahil po sa mga gamot na sobra-sobra pong nainom ko, kasi ako po ay na-take na po ng general anesthesia. Simula po nung ako'y maturok po ng general anesthesia dahil po sa aking pagpaganak, sa huling pagpanganak ko po, ang pag-iisip ko po ay unti-unti pong nawala. Naramdaman ko na lang po noon na kahit pangalan ko po ay hindi ko po talaga siya maipirma. Kaya ako po talagang nahirapan na noon. Kahit po sa pagtatrabaho ng pagtitindera, hindi ko na po talaga kaya kung ano po yung aking gagawin kasi yung pag-iisip ko nga po ay nawala. Kaya sabay-sabay po nung halos hindi na ako makapagtrabaho. Ako po ay may karamdaman na halos kahit sarili ko po hindi ko na kayang asakasuhin. Kahit pagkain ko po hindi ko na kayang lutuin. Kumbaga inaasikaso na lang po ako ng aking anak na natitira sa bahay. Yung parang binabayaran po ng isa kong anak para asikasuhin po ako sa bahay kasi hindi ko na po talaga kayang intindihin yung aking sarili dahil po sa aking mga karamdaman. Kaya po ang nangyari,
Wala. Nanghina po ako noon ng sobra na halos, gumagapang na lang po ako halos. Hindi na po ako makatulog sa gabi kasi may mga nakikita po akong hindi makaanyong bagay. Araw po ako natutulog. Kaya simula po nung matawag ako dito sa banal po na gawain ng ating Panginoon dito sa Jesus Miracle Crusade, ako po'y nagkaroon po ng pag-asa sa buhay. Tinawag po, in-invite po ako dito ng aking kaklase. Maraming salamat po sa ating Panginoon. At nung mabaptize po ako, ang unang naramdaman ko po na dating halos ang ginagawa ko po noon dahil sa sobra pong sama ng aking pakiramdam ay lagi po akong natutulog. Kung saan po ako nakopo, doon po ako natutulog at tawan. Ang una pong nawala nung una po akong mabaptize, yung pagtulog ko po. Umuwi pa ako sa bahay ng halos, sinubukan ko po na matulog, pero hindi na po talaga ako makatulog, yung pa pinagtaka ko. At saka unti-unti po akong lumakas. At nung matawag pa ako dito sa banal na gawain, kung makita po ninyo na nangingitim po yung aking balat, yun po ay dahil sa allergy po sa gamot. Na halos yung mga gamot po, halos hindi ko na po talaga kayang tanggapin sa aking katawan kasi sobra-sobra na po yung gamot na iniinom ko. Madalas, pag nagpumupunta ako po sa doktor para magpa-check up, nagre-reklamo po ako doon sa doktor na yung gamot ko po ay alisin kasi hindi ko na po kaya kasi ang sugat po noon sa aking katawan ay simula ulo hanggang paa na umiiyak po ako noon, nandidira ako sa akin sarili na sinasabihan po ako na may sakit daw po akong kuyap kasi yung balat ko po ay tadtad po ng sugat. Pero nang matawag po ako dito sa banal na gawain, ay 3 linggo po, wala pong gamot. Gumaling po yung aking balat. Unti-unti pong pagbalik po sa dati yung aking balat, na nung siguro nakita naman po ninyo na unti-unti pong kuminis yung aking balat. Tapos nung 3 months po ako dito, ang pangatlong pong kagalingan na naramdaman po sa aking katawan ay yung mga gabi pong nakakakita po ako ng mga nakakatakot na bagay, yung bungo po na napakahaba, yung buhok, yung mukha niya po dinidikit sa aking mukha. Kumbaga, sumisigaw po ako ng sobrang takot. Paminsan po, basta lahat pong nakakatakot na mga bagay po nakikita ko sa aking higaan, na halos ikinagugulat ko po at ikinatatakot na halos ayaw ko na pong matulog sa gabi. Araw po ako natutulog kasi takot po talaga akong matulog sa gabi. Kasi yung pong mga nakikita ko. Pero simula na po nang matawa ako dito sa banal na gawain at ako po ay sunod-sunod na magsimba. Wala pong mga gamot, wala pong albularyo kasi wala po talaga nung albularyo nakakagamot po sa akin. Sabi po nila, wala lang do po yung nararamdaman ko kahit saan po ako pumunta. Wala pong makagamot sa akin. Pero simula na po nang matawag ako dito sa banal na gawain, nagsimula na pa ako magsimba. Unti-unti pong nawala yung mga nakikita ko po, mga nakakatakot po sa aking pagtulog. Kumbaga nakakatulog na po ako ng matahimik na hindi po ako sumisigaw o tumatakbo o nagtatabi po ako ng itak o ano man pong bagay na ipapapalo ko po kung saan makikita ko. Simula po noon, talagang natulog na po ako. Hanggang ngayon, natutulog po ako ng normal sa aking bahay. Kahit po ako nag-iisa. At yung pang-apat pong kagalingan na naramdaman ko po, simula po nang matabo ako dito sa banal na gawain, ay yung baga ko po ay unti-unti po siyang lumakas. Nararamdaman ko po na parang hindi ko na siya nararamdaman na kapag pinapawisan ako, yung parang masama po yung pakiramdam ko, parang unti-unti na po siyang lumakas. Kaya ako po'y labis na nagpapasalamat sa ating Panginoong Hesus sa kagalingan po niya na hindi ko po alam kung paano ko po pasalamatan sa ating Panginoong Hesus ang kagalingan po na natamo ko po. At ang isa ko po pong kagalingan po na halos, hindi ko po alam kung paano ko pasalamatan sa ating Panginoong Hesus ang pag-atake po ulit ng aking sakit po sa puso. Kasi nung 1 year pa ako dito sa banal na gawain, parang nagkaroon po ako ng doubt. Kasi yun sa mga alam na po yun nating mga tagapag-usig.
Kasi sinasabi niyo yung damit ko. Pero yung pakarinig ko po dun sa mga sinasabi nilang damit ko daw, umiyak po talaga ako noon sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Sabi ko po, ako po ay walang asawa, hindi na po ako nakakapagtrabaho, saan po ako kukuha ng magandang damit? Kasi yun nung una po akong magsimba dito, yung isang sister po, siya po ang sumagot ng lahat ng suotin ko sa loob po ng maraming buwan. Siya po ang nagbigay sa akin ng lahat ng aking kagamitan. Kaya ako po'y labis nagpapasalamat sa ating Panginoong Hesus kasi sa biyaya po na pinagkalob niya sa akin sa maraming buwan, na siya po ang nagkalob sa akin ng aking mga sinuot. Kaya nung marinig ko po yung mga pag-uusig, nandilukluhod po ako sa Panginoon at umiyak po talaga ako kasi wala po akong mapaghingian. Pero ako po'y nagpapasalamat kasi dininig po ng Panginoon ang aking pag-ipagluha. Kasi sunod-sunod po na papapala ang nakamtan ko po, mga kapatid. Ang damit ko po ngayon ay hindi ko na nga po maubos masuot eh. Kasi yung pagpapalang natanggap po sa ating Panginoong Hesus na halos, pati po yung panghihinap po halos hindi na po ako makapagtrabaho. Ngayon po ay unti-unti na po ako nakakapagtrabaho. Hanap na po ako ng pera sa aking sarili. At yung pong sakit ko sa puso nang atakihin po ako mga kapatid, nung bago po ako mag 1 year po dito sa banal na gawain, talagang, yun po talaga ang naramdaman kong lumala po yung sakit ko sa puso. At halos hindi na po talaga ako makatayo. Hindi ko na po maigalaw yung aking katawan. Kumbaga, sinisikap yung mga paa ko, 2 ko pong paa na yan, yung 2 ko pong binti, halos hindi ko na po talaga yan maigalaw. Umaakyat yan sa aking puso at bigla po siyang sumasakit yung puso ko at yung nanginginig na po ako hanggang hindi na po ako makahinga. Kaya ang sabi po nung mga anak ko, idadalhin daw po ako sa doktor, papacheck upan. Sabi ko po naman, dalhin niyo ako sa doktor. Naga po ang punta ko doon po sa Trodi ko kasi ayaw na po akong tanggapin dito sa Goa. Kahit po si doktora magsumbol, ayaw na po akong pabalikin kasi doon daw po ako sa Trodi ko nararapat sa Naga. Kaya pag dinala po ninyo ako doon sa ospital, ang bagsak ko sa Trodi ko. Kaya sabi ko doon sa anak ko, ibalik niyo ako sa simbahan kasi yung po ang sinisigaw po ng puso ko po talaga na bumalik po ako dito sa simbahan. Kaya nung tumawag po yung isang sister sa bahay, nagmakaopot na ako sa kanya na ibalik po ako dito sa simbahan ko. Kasi kung yung pamilya ko pa ang pagbasihan, hindi po talaga sila kikilos para ibalik ako dito. Kaya nung laking tuwa ko po nang makita ko po yung isang sister na pumunta po sa bahay at siya po ang nagtiyaga, yung mag-asawa po ang nagtiyaga talagang ibalik-balik po ako dito. At sa kahabagan po ng Panginoong Hesus, sa pag-release ko po 100% faith, ay gumaling po ako ng walang gamot po akong ininom na para pong walang anuman. Araw lang po ang binilang at halos 3 araw po ang binilang at ako po'y nakatayo. Ako po'y nakapaglakad ng diretsyo nang wala po akong ininom na gamot sa kahabagan po ng ating Panginoong Hesus at sa mga tulong po ng mga naglihans po sa akin. Kaya ako po'y labis-labis na nagpapasalamat at walang hanggang pagpapasalamat po sa ating Panginoong Hesus sa kagalingan ko po yan na natamo na kahit ako po'y hindi talaga po ako uminom ng gamot sa puso. Ngayon po talaga inalis ko na yung lahat ng gamot ko, pati maintenance ko po sa dugo talagang wala na po akong iniinom kahit anumang gamot. Kaya yung pong CMD ko, yung mga tubig ko po, inalis ko po lahat talaga ng gamot na iniinom ko. At ang gamot ko po ngayon na inaano po sa aking sarili ay ang pagpupuri at pagsamba at pananampalataya po sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Yun po ang aking gamot na iniinom kasi kaya po ako'y naninatiling malakas, nakakalakad at nagagawa ko po yung lahat ng gusto ko. Kaya ako po'y labis-labis nagpapasalamat sa ating Panginoong Hesus sa mga kagalingan, sa kalakasan po, sa mga pagpapala na aking pong natamo sa aking buhay. Kaya ang lahat ng kapasalamatan at pagpupuri ay tanging sa ating Panginoong Hesus po lamang.